Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Naranasan mo na ba yung gumawa ka ng isang bagay, tumulong o ibinigay mo ang lahat ng iyong makakaya, pagkatapos hindi ka man lang pinasalamatan? Ano ang naramdaman mo? Minsan ako ay pumunta sa isang birthday party sa isang kakilala ko at binigyan ko siya ng regalo. Nung binigay ko yung regalo sa kanya, ay parang wala lang, parang wala siya nakita. Kinuha, hindi man lang nagpasalamat. Sabi ko parang hindi niya alam na yung regalo ko sa kanya ay aking, sabi ko lang, pinaghirapan dahil medyo may kamahalan at medyo inisip ko kung anong maganda para sa kanya. Kaya mahalaga yung ibinigay ko sa kanya. Naramdaman ko parang wala lang. Sa Ebanghelyo ngayon, ito ang paalala ng Diyos sa atin na kung tayo daw ay maglilingkod, magbibigay, ay gawin natin ito dahil ito ay responsibilidad natin. Hindi yung tayo ay naghihintay ng papuri o pasasalamat. Sabi niya, pag tayo ay naglingkod, dapat ito ay galing sa puso. Ibig sabihin, hindi naglilingkod ka hindi dahil mabigyan ka ng halaga o mapasalamatan ka o mapuri ka sa karamihan, kundi nagbigay ka o naglingkod ka dahil sa pagmamahal. At pag tayo ay nagbigay, naglingkod, ay huwag tayong umasa ng kapalit. Dahil pag tayo ay umaasa ng kapalit, ay siguradong masasaktan tayo. Bakit? Dahil paano kung hindi niya binigay yung inaasahan mo? Mas maganda, ang pinakamaganda sa lahat na natutunan ko sa buhay, pag ako ay tumutulong o naglilingkod o gumagawa ng isang bagay, ginagawa ko lamang sa Diyos. Na para ang lahat na ginagawa ko ay para sa Diyos. At kung ito ay ginagawa ko para sa Diyos dahil sa aking pagmamahal sa Diyos, ay hindi man ako pansinin ng iba. Pero ang Diyos nakikita niyan lahat. Nakikita niya yung ginagawa natin kahit na napakaliit na bagay dahil ito ay mahalaga sa Kanya. Ang tinitingnan niya ay kung gaano kalalim yung ating pagmamahal sa Kanya. At tinitingnan niya kung ang lahat ba ng ginagawa natin ay nagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. Sa aking trabaho nga, pag ako ay pumapasok sa trabaho, ang dasal ko ay sana ang lahat ng gagawin ko ay magbigay lugod sa aking Panginoon. Ibig sabihin, sa buong maghapon na yun ay ginagawa ko para sa Diyos at hindi sa aking kumpanya, hindi sa aking supervisor, kundi para sa Diyos. Kapatid, dito ang paalala at hamon ng Diyos sa atin ngayon na lahat ng ating gagawin ay dapat ginagawa sa Diyos ng may pagmamahal at hindi umaasa ng kapalit o papuri. Kung nagustuhan natin ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Hiling ko lang, mag-subscribe tayo, mag-like, at mag-iwan ng comment. At ibahagi din natin itong daily gospel natin. Isang mapagpalang araw sa iyo, sa mga man sa buhay. God bless and God is good.